Marami ang maganda, marami ang gwapo. Pero bakit may mga taong kahit simple lang ang itsura ay parang magnet sa atensyon ng lahat? Yung tipong hindi mo maintindihan pero gusto mong makasama, gusto mong makausap at gusto mong makilala pa ng mas malalim. Ang sekreto? Hindi lang panlabas na anyo ang basihan ng tunay na attractiveness. May mga ugali, may mga asal at mindset na mas malakas pa sa kahit anong makeup o pabango. Kung gusto mong malaman kung paano maging kaakit-akit, hindi lang sa mata, kundi sa puso ng ibang tao, huwag kang bibitaw. Dahil ngayong araw, tatalakayin natin ang 10 paraan para maging tunay na kaakit-akit. Number 1. Maging totoo sa sarili mo. Isa sa pinaka-importanting katangian para maging tunay na kaakit-akit ay ang pagiging totoo sa sarili. Sa mundo ngayon kung saan halos lahat ay may filter, literal man sa social media o symbolical sa tunay na buhay, bihira na ang taong kayang ipakita ang tunay nilang kulay. Kaya kapag may isang tao na kayang tumayo at ipakita kung sino talaga siya, nang walang pagpapanggap, nagiging kakaiba siya, umaangat siya, nagiging inspirasyon siya. Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi ibig sabihin na perpekto ka. Hindi ito tungkol sa pagiging matalino, palatawa o magaling sa maraming bagay. Sa halip, ito ay pagiging tapat sa kung sino ka talaga. Sa ugali mo, sa paniniwala mo at sa paraan ng pakikitungo mo sa iba. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. Hindi mo kailangan magkunwari para lang masabing belong ka. Ang tunay na kagandahan ay makikita kapag hindi mo ikinakahiya kung sino ka. Kapag totoo ka sa sarili mo, nagkakaroon ka ng peace of mind. Hindi mo kailangan laging mag-isip ng script kung paano ka makikihalubilo. Dahil kung ano ka, yun ang ipapakita mo. Hindi ka napapagod sa pagpapanggap. Hindi ka natatakot na baka may makakita ng totoo mong ugali. Dahil alam mong yun naman talaga ang ikaw. At kapag ganyan ka, lumalabas ang isang uri ng confidence na hindi kayang tapatan ng kahit anong forma o makeup. Yung confidence na rooted sa self-acceptance. Maraming tao ang gumugugol ng napakaraming oras para magustuhan sila ng iba. Binabago ang pananamit, pinipilit na makisabay sa uso, iniiba ang paraan ng pananalita, o minsan pati prinsipyo. Ang masakit, sa kabila ng lahat ng effort, pakiramdam pa rin nila ay hindi sapat. Bakit? Kasi hindi sila nakabase sa kung sino talaga sila. Kapag pinilit mong maging iba, palaging may pakiramdam ng kakulangan. Pero kapag tinanggap mo ang sarili mo ng buo, kahit may mga taong hindi ka maintindihan o hindi ka gusto, hindi ka na natitinag. Hindi ka na madaling masaktan dahil alam mong hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang sa approval nila. Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi nangangahulugang matigas ang ulo o hindi marunong tumanggap ng feedback. Ang pagiging authentic ay may kasamang kababaang loob. Alam mong hindi ka perpekto pero bukas ka sa paglago. Ang pagkakaiba ay ito. Hindi mo binabago ang sarili mo para lang sa ibang tao. Binabago mo ang sarili mo dahil mahal mo ang sarili mo at gusto mong maging mas mabuting tao ayon sa sarili mong paniniwala at hindi ayon sa pressure ng lipunan. Kapag totoo ka sa sarili mo, ang mga tao sa paligid mo ay naa-attract hindi lang sa kung ano ang meron ka, kundi sa kung ano ka bilang tao. Nagkakaroon ka ng mga kaibigang totoo rin dahil hindi sila nahulog sa isang peking version mo. At dahil dito, mas malalim ang koneksyon, mas totoo ang samahan, at mas buo ang tiwala sa isa't isa. Ang pagiging totoo sa sarili ay isang pangmatagalang investment. Hindi ito madaling gawin, lalo na kung nasanay ka ng mag-adjust para sa approval ng iba. Pero kapag pinili mong maging authentic, unti-unting nabubuo ang kumpiyansa mo, respeto sa sarili, at tunay na pagkakaibigan. At kapag meron kang ganitong klase ng presensya, yung simple pero totoo, nagiging magnet ka ng respeto, tiwala at pagmamahal. Ang taong totoo sa sarili ay hindi lang kaakit-akit, sila ay mapagkakatiwalaan, maaasahan at mahalaga. Number 2, maging mabuting tagapakinig. Sa mundo ngayon na halos lahat ay gustong magsalita, gustong marinig at gustong ipahayag ang opinyon nila, bihira na lang ang mga taong talagang marunong makinig.
Pero ang totoo, isa ito sa mga pinakakaakit-akit na katangian na halos hindi napapansin agad. Kapag marunong kang makinig, hindi lang tenga mo ang nakikinig, pati puso mo. Hindi madali ang makinig. Oo, totoo yan. Karamihan sa atin, habang may kausap tayo, iniisip na agad ang isasagot. Hindi pa man tapos yung isa, nagbubuo na tayo ng rebuttal o kwento natin. Pero ang tunay ng pakikinig ay hindi ganon. Ang tunay na pakikinig ay pagiging present. Wala ka sa cellphone mo, hindi ka distracted, at hindi ka naghahanap ng pagkakataon para ikaw naman ang bida. Nandyan ka para unawain, hindi lang para sumagot. At dito nagiging kaakit-akit ang isang tao kapag pinaparamdam mo sa kausap mo na mahalaga siya, na hindi lang siya basta ingay sa tenga mo, na pinapakinggan mo siya hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mong maunawaan siya. Nakakagaan ng loob yung may taong ganito. Parang sa dami ng ingay sa mundo, siya lang yung tahimik na handang umupo, makinig at magpakita ng totoong malasakit. Minsan, hindi kailangan ng matalinong payo, hindi rin kailangan ng solusyon. Ang kailangan lang ng tao ay yung maririnig sila ng buo, yung walang panghuhusga, yung walang pagputol sa kwento nila, yung may kausap silang hindi nagmamadaling mag-alis o ibaling ang usapan sa sarili. At kapag ikaw yung taong kayang gawin yon, mapapansin mo na kusa silang naaakit sa presensya mo. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil ramdam nila na ligtas silang magbukas ng loob sa'yo. Kasi sa totoo lang, bihira ang taong marunong tumahimik at makinig ng buong puso. Pero kapag isa ka sa iilang yon, hindi mo na kailangang ipilit ang sarili mo sa kahit kanino. Kusang lalapit ang mga taong tunay na may halaga. Kasi alam nila, kapag kasama ka, may taong handang makinig sa kanila. Hindi lang para marinig ang problema, kundi para unawain ang katahimikan sa likod ng bawat salita. Number 3, panatilihing malinis at presentable ang sarili. Isa sa mga pinaka-basic pero madalas hindi nabibigyang halaga pagdating sa pagiging kaakit-akit ay ang pananatiling malinis at presentable sa araw-araw. Sa totoo lang, kahit gaano ka kabait o katalino, kung tila wala kang pakialam sa itsura mo o sa kalinisan ng katawan mo, mahihirapan kang mag-iwan ng magandang impresyon. Hindi ito tungkol sa pagiging maporma, sosyal o paglalagay ng mamahaling gamit sa katawan. Hindi mo kailangang magsuot ng branded na damit, mamahaling pabango o designer shoes para masabing presentable ka. Ang tunay na ibig sabihin ng pagiging presentable ay maayos kang tingnan, malinis at maaliwalas sa paningin ng iba. Kapag maayos ang itsura mo, mas madaling makuha ang respeto ng tao. Ipinapakita mo kasi na may disiplina ka at marunong kang mag-alaga ng sarili mo. Hindi ito pagiging vain, ito'y simpleng pagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili. At kung kaya mong alagaan ang sarili mo, mas nagiging kaakit-akit ka dahil nagpaparamdam ito ng maturity at sense of responsibility. Kapag malinis ka sa katawan, presko ang aura mo. Nagiging komportable ang ibang tao sa paligid mo. Hindi mo kailangang maging sobrang ganda o gwapo para maging kaaya-aya. Minsan, sapat na yung maayos ang buhok, malinis ang kuko, mabango ang katawan, at maaliwalas ang mukha para mapansin ka. Ang pagiging fresh, kahit simpleng-simpleng ayos lang, ay may dating. Tandaan mo rin na hindi lang panlabas ang nililinis. Kasama rito ang pagpili ng maayos na pananalita, ang pagiging maayos magsalita sa harap ng iba, at ang kabuuang aura mo kapag may kaharap ka. Kapag pinagsama mo ang malinis na anyo at malinis na asal, talagang natural ang dating mo. At higit sa lahat, ang pagiging presentable ay hindi lang ginagawa para sa ibang tao. Ito'y ginagawa mo una sa lahat para sa sarili mo. Kapag alam mong maayos ka, tumataas ang kumpiyansa mo sa sarili. Nagiging mas magaan ang pakikisalamuha mo sa iba. At yung tiwala sa sarili na yun ang tunay na attractive. Number 4, magkaroon ng layunin sa buhay. Kapag ang isang tao ay may malinaw na layunin sa buhay, may kakaiba siyang dating. Hindi mo man ito makita agad, pero mararamdaman mo sa kilos, sa pananalita, at sa pananaw niya sa mga bagay. Ang layunin ay nagbibigay ng direksyon. Ito ang nagsisilbing bakit ng bawat ginagawa mo. Kapag may layunin ka, hindi ka basta-basta natitinag sa mga problema. Hindi ka madaling mawalan ng pag-asa dahil alam mo kung saan ka patungo.
Ang taong may layunin sa buhay ay hindi palaging masaya, pero palaging may dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga. Hindi siya nabubuhay para lang maghintay ng sweldo o para lang magpalipas ng oras. Ang bawat araw para sa kanya ay may saysay. Kaya naman, kaakit-akit ang taong ganito dahil may lalim siya, may direksyon at may prinsipyo. Kung ikaw ay may pangarap, may adikain o may paniniwala na gusto mong tuparin, nagiging mas determinado ka. Nagkakaroon ng sigla ang iyong mga galaw at kahit tahimik ka lang, may aura kang nagbibigay inspirasyon. Kapag nagsalita ka, may bigat ang mga sinasabi mo. Hindi dahil malakas ang boses mo, kundi dahil malinaw ang layunin mo. Hindi kailangang malaki agad ang layunin. Hindi kailangang world-changing. Pwede itong personal, tulad ng pag-angat ng pamilya mo sa hirap o pagiging mabuting halimbawa sa mga nakakabata. Ang mahalaga, buo ang loob mo at totoo ang pinanggagalingan mo. Kapag may layunin ka, hindi mo kailangan ng labis na pagpapaganda o pagpapapogi para mapansin. Ikaw mismo ay nagiging inspirasyon at ang mga tao ay naaakit hindi lang sa kung sino ka, kundi sa kung ano ang pinaglalaban mo. Number 5. Marunong magpatawa pero hindi bastos. Isa sa mga pinakakaakit-akit na katangian ng isang tao ay ang sense of humor. Hindi mo kailangan maging komedyante o palabiro sa lahat ng oras. Pero kung marunong kang magpatawa ng tama sa tamang pagkakataon, napakagaan mong kasama. Ang taong may natural na kwela at masayahing personalidad ay parang magnet. Gustong-gusto ng mga tao ang presensya niya. Nakaka-relax, nakakatawa, at nakakalimot ng problema kahit sandali. Pero hindi lahat ng nakakatawa ay attractive. May mga taong akala nila ay funny sila, pero ang totoo, nakakairita. Kasi ang jokes nila ay may halong kabastusan, panlalait o paninira ng ibang tao. May mga birong ginagamit para ipahiya ang iba. At may mga joke na puro green, puro sexual o kaya sobrang personal. Sa halip na maging magaan ang presensya nila, sila pa ang nagiging dahilan ng discomfort. Tandaan mo, ang tunay na nakakatawa ay yung hindi kailangang manakit ng damdamin o sumira ng respeto. Kung gusto mong maging kaakit-akit, piliin mo yung klaseng pagpapatawa na nagpapasaya sa lahat, hindi lang sa sarili mo. Yung tipong kahit may pagkakulit, hindi nakakabastos. Yung mapapatawa ang mga tao pero hindi nila mararamdamang ginamit mo sila para maging katawa-tawa. Ang taong may respeto kahit sa biruan ay napakahalaga. Alam niya kung kailan hihinto, kung kailan tatahimik at kung kailan siya nakakatawa sa paraang nakakatuwang pakinggan at hindi nakakabastos. Ang totoo, hindi mahirap makita kung ang isang tao ay bastos magpatawa o hindi. Ramdam ng mga tao kapag ang isang biro ay may halong yabang, may halong pagmamaliit o may layuning magpatawa para lang mapansin. At ramdam din ng mga tao kapag ang isang biro ay galing sa isang magaan, mabait at totoong masayahing puso. Doon sila naaakit. Kaya kung gusto mong maging kaakit-akit, huwag mong sukatin ang sense of humor mo sa dami ng tumatawa. Sukatin mo ito sa ginhawang nararamdaman ng mga tao habang kasama ka. Hindi mo kailangan maging sikat o palatawa. Pero kung marunong kang magbigay ng saya na hindi nakakasira ng respeto, isa ka sa pinakakaakit-akit na tao sa kahit anong grupo. Number 6. Magpakita ka ng paggalang sa lahat, bata man o matanda. Ang paggalang ay isa sa mga pinakamahalagang ugali na nagpapakita ng tunay na kagandahan ng isang tao. Sa totoo lang, hindi ito naluluma, hindi ito nabubura, at hindi ito nawawala sa uso. Lalo na sa panahon ngayon kung saan maraming taong abala sa social media, sa pagpo-post, sa pagpapakitang cool o woke. Minsan nakakalimutan na natin kung gaano kahalaga ang simpleng respeto. Kapag marunong kang gumalang, hindi mo lang pinapakita na maganda ang asal mo. Pinaparamdam mo rin sa kapwa mo na may halaga sila. At sa totoo lang, lahat tayo gusto nating maramdaman na may respeto sa atin. Kaya kapag ipinakita mo yun sa iba, kusa rin silang naaakit sa presensya mo. Ang respeto ay hindi lang para sa nakakatanda o sa may mataas na posisyon o sa mga taong tingin natin ay importanteng tao. Ang tunay na respeto ay walang pinipili. Bata man yan, kapwa mo lang empleyado, janitor, security guard, estudyante, kahit strangers sa jeep.
Lahat may karapatang igalang. Hindi mo kailangan kilala ang tao para irespeto sila. Minsan, sapat na yung maayos kang makipag-usap, marunong kang makinig, o hindi mo sila hinuhusgahan base sa pananamit o trabaho nila. Ang taong marunong gumalang ay madaling lapitan. Hindi nakakatakot kausapin, hindi nakakailang makasama. Kasi alam mong hindi ka huhusgahan, hindi ka babastusin, at hindi ka babaliwalain. Kapag may respeto ka sa kapwa mo, parang pinapainit mo ang puso nila kahit hindi sila magsalita. Ramdam agad ang kabutihan mo. At isa pa, ang respeto ay hindi nakabase sa ganda ng salita, kundi sa intensyon ng puso. Hindi mo kailangang maging sobrang formal o malalim magsalita para sabihing nire-respeto mo ang tao. Minsan, yung tono ng boses mo, yung hindi pagputol sa sinasabi ng iba, yung pagbibigay ng space at oras sa kanila, yun ang tunay na anyo ng paggalang. At tandaan mo, ang respeto ay hindi lang dapat ipinapakita kapag may nakakakita. Ang tunay na attractive na tao ay marunong gumalang kahit walang audience, kahit hindi siya pinapalakpakan, kahit hindi siya napapansin. Yan ang klase ng ugali na hindi lang nakikita, kundi nararamdaman. At sa panahon ngayon kung saan madalas ay puro papansin at pakitang tao nakikita sa paligid, ang simpleng taong may respeto sa lahat ay parang ilaw sa madilim na kwarto, napapansin, kinagigiliwan at hinahangaan. Kaya kung gusto mong maging tunay na kaakit-akit, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Maging magalang ka lang at kusang lalapit sa'yo ang respeto at paghanga ng iba. Number 7, maging mapagpakumbaba kahit may napatunayan ka. Ang isa sa pinakakaakit-akit na ugali na bihirang matagpuan sa panahon ngayon ay ang tunay na pagpapakumbaba. Maraming tao ang ginagawang sukatan ng halaga ang daming naabot sa buhay. Mga medalya, diploma, promotions, followers, pera, at kung ano-ano pang tagumpay. Wala namang masama sa pagkakaroon ng mga ito. Sa katunayan, dapat ipagdiwang natin ang bawat bunga ng ating pagsusumikap. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ang tanong, kaya mo bang manahimik? Kaya mo bang manatiling mababa ang loob kahit mataas na ang narating mo? Ang mapagpakumbabang tao ay hindi nangangailangang ipagsigawan ang kanyang galing. Hindi niya kailangang ipamukha sa iba ang kanyang talino o posisyon para lang maramdaman niyang mahalaga siya. Hindi siya naglalakad na parang mas mataas kaysa sa iba. Sa halip, ang kanyang kilos ay puno ng respeto, puno ng malasakit at pagiging bukas sa pagkatuto. Kahit marami na siyang alam, nananatili siyang handang makinig. Kahit sanay na siya sa mga bagay-bagay, marunong pa rin siyang humanga at magpasalamat. Kapag pinili mong maging mapagpakumbaba, pinapakita mo na hindi mo hinahayaan na lamunin ka ng tagumpay. Pinapakita mong hindi mo kailangang apakan ng iba para lang umangat. At higit sa lahat, pinapakita mo na naiintindihan mo ang isang mahalagang katotohanan sa buhay. Lahat tayo ay pantay-pantay. Walang mas mataas, walang mas mababa. Lahat may pinagdadaan ng laban. Lahat may kahinaan at kalakasan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kung gaano kataas ang naabot mo, kundi kung gaano ka pa rin kababa ang loob habang umaakyat ka. Maraming tao ang mabilis umaangat, pero mas mabilis din silang bumagsak dahil sa kayabangan. Pero ang taong mapagpakumbaba, kahit paanong unos ang dumating, nananatiling matatag. Bakit? Dahil hindi siya nakatayo sa yabang, kundi sa ugat ng kabutihang loob at tunay na pagkatao. Sa totoo lang, ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito'y isang anyo ng lakas na tahimik. Hindi mo kailangang ipagmalaki ang sarili mo sa bawat sandali. Kapag totoo kang mahusay, kusa na itong mapapansin ng iba. At kung hindi man mapansin, ayos lang dahil alam mong ang halaga mo ay hindi nakabase sa palakpak ng iba, kundi sa katiyakan ng iyong konsensya at intensyon. Ang mapagpakumbabang puso ay hindi madaling maubos. Ito'y puno ng pasensya, puno ng pangunawa at pagiging grounded. Kahit pinupuri, hindi nagmamalaki. Kahit kinikwestiyon, hindi nagagalit. Hindi niya kailangang mangibabaw sa diskusyon para lang mapatunayang tama siya. Hindi niya kailangang laging bida sa kwento. Dahil sa dulo, ang mahalaga sa kanya ay hindi kung sino ang pinakamagaling, kundi kung paano siya nakakatulong, nakakapagbigay ng kabutihan at nakakapagpakatotoo. Sa bawat tagumpay, lagi mong tanungin ang sarili mo,
Paano ko ito magagamit hindi lang para sa akin, kundi para rin sa iba? Dahil doon mo masusukat ang lalim ng iyong pagkatao. Doon mo masusukat ang tunay mong kagandahan bilang tao. Number 8. Marunong umako ng pagkakamali. Ang pagiging marunong umako ng pagkakamali ay isa sa pinakamahalagang katangian ng isang tunay na attractive na tao. Sa totoo lang, walang perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali. Nasasaktan ng iba, may nasasabing mali, o may nagagawang hindi natin sinasadya. Normal lang yan. Pero ang tanong, paano mo hinaharap ang pagkakamaling yan? Maraming tao ang natatakot umamin dahil iniisip nila na kapag inamin nila ang pagkakamali nila, ibig sabihin nun ay mahina sila o natalo. Pero sa totoo lang, kabaliktaran. Ang pag-ako ng pagkakamali ay hindi kahinaan. Ito ay katapangan. Ibig sabihin, marunong kang tumayo sa gitna ng sitwasyon. Marunong kang tanggapin ang iyong naging parte at hindi mo na kailangan pang ituro sa iba ang sisi. Sa panahon ngayon, bihira na ang ganitong ugali. Kaya kapag nakita ito ng iba sa'yo, agad silang naa-attract. Nakikita nila na ikaw ay may integridad. Ang mga taong hindi marunong umako ng mali ay kadalasang nahihirapang magpanatili ng malalim na relasyon, mapakaibigan, pamilya o pag-ibig man. Kasi kung laging may palusot, laging may dahilan, laging may itinuturo, napapagod ang mga taong nakapaligid. Sa halip na lumalim ang tiwala, napapalitan ito ng pagdududa. Pero kapag marunong kang umamin, parang sinasabi mong, oo, nagkulang ako. Pero gusto kong itama ito. At yan ang napaka-powerful. Bukod pa roon, ang taong marunong umako ng pagkakamali ay nagpapakita rin ng maturity. Ibig sabihin, kaya mong panagutan ang mga kilos mo at handa kang matuto mula sa mga ito. Hindi ka stuck sa pride mo. Hindi ka natatakot mawala ng imahe. Sa halip, mas inuuna mong maging totoo kaysa maging mukhang tama. At sa mundong puno ng pagpapanggap, ang katapangan na ganyan ay parang hininga ng sariwang hangin. Hindi madali ang umamin. Minsan nakakahiya, minsan nakakatakot, lalo na kung alam mong may masasaktan o may mawawala sa'yo. Pero sa tuwing pinipili mong aminin ang pagkakamali mo, mas lumalalim ang respeto ng ibang tao sa'yo. Mas nakikita nila ang kabuuan mo bilang isang tao. Hindi perpekto, pero totoo. Hindi palusot, kundi responsable. Ang pagiging marunong umako ng pagkakamali ay nagsisilbing tulay para sa pagbabago, para sa pagkakaayos at paghilom. Kapag inamin mo ang mali mo, binubuksan mo ang pinto para sa pagpapatawad. Binibigyan mo ng puwang ang sarili mong matuto at pinaparamdam mo sa iba na mahalaga sila sa'yo dahil handa kang itama ang naging mali mo. Ang taong hindi natatakot umako ng pagkakamali ay hindi lang kaakit-akit. Sila ang mga taong pinipili nating pagkatiwalaan, pakinggan at pahalagahan. Kasi sa bawat sorry na taos puso, may kasunod na pwedeng magsimula ulit. Number 9. Alagaan ang kalusugan, pisikal at mental. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagiging tunay na kaakit-akit ay ang pag-aparaan para mapanatili ang kalidad ng buhay at maging mas masaya at kumpleto. Kapag mahal mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kalusugan, hindi lang ikaw ang nakikinabang, kundi pati na rin ang mga taong nasa paligid mo. Mas magiging bukas ka sa mga tao, mas magiging handa ka sa mga hamon ng buhay, at higit sa lahat, mas magiging tunay kang kaakit-akit dahil nagmula ito sa isang puso at katawan na malusog. Number 10. Magtaglay ng mabuting puso. Isa sa mga pinakamahalagang katangian na nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay tunay na kaakit-akit ay ang pagkakaroon ng mabuting puso. Ang ibig sabihin ng mabuting puso ay hindi lang yung pagiging maganda o mabait sa panlabas na anyo, kundi ang pagiging bukas palad, mapagmalasakit at tapat sa pagtulong sa kapwa nang walang inaasahang kapalit. Sa mundong puno ng pagkumpetensya, pagkukunwari at minsan ay pagmamaliit sa iba para lang maipakita ang sarili, ang taong may mabuting puso ang siyang nagiging liwanag. Hindi sila nalilihis sa kanilang mga prinsipyo kahit maraming pagsubok ang dumarating. Sa halip, patuloy silang nagpapakita ng malasakit sa mga tao sa paligid nila, sa mga nangangailangan at kahit sa mga simpleng bagay sa araw-araw. Ang mabuting puso ay nagmumula sa malalim na pag-unawa sa sarili at sa iba. Hindi ito madaling ibigay sa kahit kanino lang. Ito ay bunga ng pagiging maingat sa saloobin at kilos.
pati na rin sa mga pinaniniwalaan. Ipinapakita ito sa paraan ng pagtrato sa ibang tao. Hindi dahil may gusto kang makuha mula sa kanila, kundi dahil alam mong tama at makatao ang gawin ito. Sa ganitong paraan, nagiging inspirasyon ka sa iba na maging mas mabuti rin. Bukod dito, ang pagkakaroon ng mabuting puso ay nagdudulot din ng tunay na kapayapaan sa sarili. Kapag ang puso mo ay punong-puno ng pagmamahal at pagkalinga, mas nagiging magaan ang iyong pakiramdam sa araw-araw. Hindi mo kailangan ng labis na papuri o pansin dahil alam mong ginagawa mo ang tama. At dahil dito, mas nagiging natural ang iyong ngiti, mas madali kang lapitan at mas tumatagos ang iyong presensya sa puso ng mga tao. Hindi rin nangangahulugan na kailangan mong maging perpekto o walang pagkukulang para magkaroon ng mabuting puso. Ang tunay na kabutihan ay nakikita sa pagkilala mo sa iyong mga pagkakamali at sa patuloy mong pagsisikap na maging mas mabuting tao. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong gumawa ng mabuti, kahit maliit lang, lalo kang nagiging kaakit-akit dahil pinapakita mo na may puso ka. Puso na kayang magmahal, umunawa at magpatawad. Ang mabuting puso ang siyang nagpapaalala na ang pagiging kaakit-akit ay hindi lamang tungkol sa panlabas na anyo o sa mga salitang magaganda. Ito ay tungkol sa kung paano mo pinaparamdam sa ibang tao na sila ay mahalaga, na may taong tunay na nagmamalasakit sa kanila. At kapag nandun ang puso, kahit anong hirap o pagsubok ang dumaan, ang iyong kabutihan ay patuloy na magliliwanag at hihikayatin ng mga tao na lumapit sa iyo. Dahil ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa puso. Sa huli, ang pagiging tunay na kaakit-akit ay hindi nasusukat sa kung gaano kaganda o kagwapo ang iyong itsura o kung gaano kauso sa panlabas na anyo. Mas malalim ito kaysa sa mga panlabas na bagay na madaling mapagod ang mga tao at malimutan. Ang tunay na atraksyon ay nagmumula sa kung paano mo pahalagahan at ipakita ang iyong sarili sa loob at labas at sa paraan ng pakikitungo mo sa ibang tao. Kaya tandaan, ang tunay na atraksyon ay nagmumula sa pagkakaroon ng puso, isip at pagkatao na bukas, tapat at mapagmahal. Kapag ikaw ay naging ganito, hindi mo na kailangang mag-alala kung paano ka tatanggapin ng iba, sapagkat natural silang maaakit sa ganda ng iyong pagkatao na hindi kumukupas kahit ano pa man ang mangyari.